Ayaw natin sa mga taong pakyalamero. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 16, verses 19 to 31, and I read it for you. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He called out, "Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony with these flames." But Abraham said, "My child, remember that during your lifetime you receive your good things, and Lazarus in like manner evil things. But now he is comforted here, and you are in agony. Besides all this, between you and us a great chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from there to us." He said, "Then, Father, I beg you to send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may warn them, so that they will not also come into his place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. They should listen to them." He said, "No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent." He said to them, "If they do not listen to Moses and the prophets, neither they will be convinced, even if someone rises from the dead." Ayaw po natin sa mga taong pakilamero. At kung titingnan po natin, negatibo ang pakahulugan natin sa salitang pakialam. Pero kung titingnan natin at hihimayin natin ang salitang ito, makakakuha tayo ng dalawang salita, paki at alam. Sino nga ba ang tunay na may pakialam? Ang salitang paki ay nangangahulugan ng pakikiisa, paggawa ng tama, pakikisuyo. Halimbawa na lamang sa paggamit natin ng pakiabot mo nga, pakisuyo mo nga, pakidala nga ito, may pakikiusap na aspeto. At ang salita namang alam ay mayroong kaalaman. Alam mo kung ano ang nangyayari, alam mo ang bagay na ito at kilala mo ang taong ito. Kaya kung pagsasamahin, ito'y may paggalang, ito'y may pakikisuyo sapagkat tunay kang nakakaalam, pakialam. Pero nagbago ang pakahulugan natin dito at napaka-negatibo na ito sa ating paggamit sa kasalukuyan. Sa ating mong binasang Ebanghelyo, anong pakikialam ang nakita natin? Wala. Isa po siguro sa kasalanan na hindi natin pinapansin ay ang hindi natin ginagawa ang mga bagay na dapat gawin natin, pero hindi tayo nakikialam. Halimbawa na lamang sa mayaman at kay Lazaro, alam naman ng mayaman na mayroong tao na nangangailangan na naroon palagi sa kanyang tarangkahan sa bandang pintuan ng kanilang tahanan, nagugutom, umaasa sa mumo na nahuhulog sa mesa ng mayaman sa tira-tira. Alam niya, pero wala siyang ginawa. Kaya naman sa paghuhukom, ang mayaman ay napunta sa Hades, dun sa napakainit na lugar, at ang mahirap naman, si Lazaro, ay nag-e-enjoy kasama ni Abraham. Sa huling panahon,
Saan po kaya tayo mapupunta? Tayo hahatulan ng Diyos, hindi lamang sa mga ginawa natin sa ating kapwa, pati na rin sa mga bagay na hindi natin ginawa na kailangan dapat nating gawin. Huwag sana tayong maging bulag sa pangangailangan ng iba. Kung nakikita natin na may nangangailangan, tumulong tayo. Kung nakikita natin na may mga tao na higit na may pangangailangan kaysa sa atin, kung meron tayo, tumulong tayo. Huwag tayong maging bingi sa kanilang pag-iyak. Huwag tayong maging bulag sa kanilang pangangailangan. Ngayong panahon ng Kwaresma, makialam tayo. Hindi para manghimasok ng buhay ng may buhay, kung hindi para tumulong ng may paggalang, sapagkat alam natin ang karanasan ng nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming mga mata at ang aming puso at kaisipan para matulungan namin ang mga higit na nangangailangan sa aming kapaligiran. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.